Pinuntahan namin ang ilan sa mga dinarayong isla sa Quezon, Palawan. Quezon is my hometown at honestly, ngayon ko lang din talaga nalaman na napakarami palang isla na pwedeng ipagmalaki ng bayan namin. Last week of May kami pumunta rito at sa Sitio Balintang, Barangay Isugod kami sumakay ng bangka. Unang pinuntahan namin ang Nasiric Island na dati raw ay tinatawag na Mansarik. 7 AM pa lang ay sinimula namin ang tour dahil ayon sa mga bangkero, mas okay na maaga pumunta rito dahil malalaki ang alon sa area. Mula sa sakayan ng bangka, nasa 25 minutes din ang biyahe papunta sa isla. Kapag tanghali na rin kasi ay mas lumalaki pa ang alon kaya minsan nahihirapan ng makadaong ang mga bangka. Napakaliit lang ng isla na to na parang isang mataas na sandbar lang. Pero isa sa talagang nagpapaganda rito ay ang magkabila ang rock formations na tila natural na binuo ng kalikasan. Dagdag pa rito ang iconic na magkatabing puno ng nyog na naging isa na rin sa pagkakakilanlan ng isla. Napakaganda ring maligo rito dahil sobrang linaw ng tubig. Ang downside lang ay wala talagang mapapasilungan kaya karamihan ng bumibisita ay hindi rin gaanong nagtatagal lalo na kapag tirik ang araw. Second stop namin ang Tamlangon Island. Isa rin ito sa madalas puntahan at liguan ng mga lokal. Sa buong isla, sa harapang bahagi lang may buhanginan kaya dito rin kadalasang dumadaong at nagpupwesto ang mga bisita. Third stop namin ang Mansaluyan Island. Para sa akin, isa to sa mga isla na talagang must visit kapag napadpad kayo sa Quezon. Sobrang linaw ng tubig, pino at puti ang buhangin at ayon sa bangkero namin, isa rin ito sa mga madalas puntahan dahil dito hindi gaanong maalon ang area. Naging memorable din ang stop na ito dahil may nakakilala sa akin. Followers daw sila ng page at natuwa naman talaga ako na makilala sila doon. Dalawang grupo sila at ang family na ito ay may pabaon pa nga sa aming masarap na buko salad. Maraming salamat po at sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na biyahe. Pagkatapos namin dito ay dumiretso kami sa Blessing Floating Cottage para mag-lunch. Thank you rin kay Ma'am Mardy na siyang nagdala sa amin dito. Kumpleto rin ang pagkain namin, may seafoods, chicken adobo at iba't ibang prutas. Sa floating cottage naman, pwede kayong magpahinga, magpahangin, o kaya ay maligo sa dagat nang hindi gaanong naiinitan. Pwede rin kayong lumangoy papunta sa malapit na sandbar dahil ilang minuto lang ang layo nito. Ang nakakatuwa pa rito ay ang daming starfish sa paligid na dagdag attraction din para sa mga bisita. Huwag din yung palampasin ang Double Island na tanaw mula sa floating cottage. Actually, ito sana ang huli naming stop pagkatapos mag-lunch. Kaso, biglang hindi naging maganda ang panahon at parang babagsak ang malakas na ulan kaya hindi na kami tumuloy. Alam nyo, habang iniikot namin ang mga islang ito, lalo kong na-realize kung gaano kaganda ang Quezon, Palawan. Hindi man gaanong kilala sa ngayon at hindi pa fully develop ang karamihan sa mga lugar na ito, siguradong marami pang tao makakadiscover ng ganda nito sa mga susunod na taon. Sana lang, habang mas maraming bumibisita ay mas lalo rin natin itong mapangalagaan. Kaya kung mapupunta kayo rito, huwag natin kalimutan maging responsableng turista at iwasan ang pag-iiwan ng basura para manatiling magandang mga isla para sa sunod pang mga bisita. Yun lang at kung gusto niyo ring puntahan ng mga ito, message lang po kayo sa Blessing Floating Cottage para sa kanilang package rate.